Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakahilakbot na araw na naman sa inyong lahat. Anumang oras ninyo pinakikinggan ang ating SHS ngayong araw na ito. Tama po nyo nakikita, as much as possible gagawin na po natin na regular muli ang ating SHS, at kung ano man ang inyo nakikita ngayon dyan sa video yan, wag na kayong masyadong mag-focus sa video. Basta importante ang laman ng ating episode ngayong araw na ito. Pang ilan na nga ba ito? Episode 302 na tayo, at ang mga kwentong tampok sa atin dito ay ang mga ipinadala po ni na Buknoy, si ano ba pangalan nitong isa, si Chari ba yung pangalan niya, at basta abangan nyo na lang at kayo na pong bahala guys kung ano at alin sa mga ito ang masasabing nakakapanindig ng balahibo dito sa SHS. Umpisahan natin sa kwentong ipinadala sa sindakstories2008@gmail.com. Hindi Chari, Cristel pala siya. So, yun ang kanyang name. Hindi niya na tinago ang kanyang pangalan, at meron po siya mga pictures, mga attachments, mga photos dito, at yan ang ating ipapakita mamaya. So, ito ang laman ng kanyang kwento. Sabi niya, I hope ay ma-receive po natin ito at umabot daw po sa ating podcast, or kung hindi man dito po sa YTC. Ito po ay ang creepy experience ko nung ako ay college student, at ito ang nangyari. So sa isang lungsod sa Luzon Island daw siya nag-college. Ang lawak naman nito. But anyway, ang kursong pinili daw po niya ay iilan lang ang mga universidad na nag-o-offer nun. Kaya napili ko po ang malapit-lapit sa amin, at ilang oras ang biyahe papunta sa lungsod galing sa aming baryo. Noong first year po ako ay nangupahan ako sa harap mismo ng university, at nasa pangatlong palapag po ang available nun. Napaaga rin po ang paglipat ko para nang sa ganon ay makapili pa ako ng higaan sa bed space na pang-10 daw. Nung una, may nakita na po akong bed space na may gamit, kaya medyo napanatag ako dahil meron po ako na makakasama sa buong building. So Sir Red, napaaga po ako ng 1 linggo bago ang pasukan dahil po kailangan kong ihanda kasi ang mga gagamitin ko. Nakakakilabot talaga, as in, ang buong building na iyon. Yung floor lang namin kasi ang may ilaw sa tuwing gabi. Dahil daw yung floor na iyon ang siyang meron lang daw pong tao. Kaya sa tuwing bumababa kami o kaya umaakyat sa floor namin ay makakaramdam ka talaga ng kilabot, lalo na kapag naroroon ka sa dilim. Sa pangalawang araw ko sa dormitoryo, dito ay hindi ko po talaga ma-explain kung saan nanggagaling yung naririnig kong umiiyak habang ako ay nakikinig sa aking earphones. Tinanggal ko yung earphones ko at parang wala naman akong naririnig na iyak. As in, kaya ibinalik ko tapos saka ko in-off yung music dahil baka mamaya ay kasama lang sa kanta yun. So sa ikalawang pagkakataon, narinig ko na naman yung iyak, pero by this time, mas lalo siyang lumalakas. Wala na itong kahalong musika, Sir Red. Doon, akin pong nasabi na hindi ito kasama nung kanta. So bumangon ako at tinanong ko ang kasama ko na si Ate Bingel kung meron ba siyang naririnig. Pero sagot niya, normal lang yan. Tapos tinalikuran ako. Hindi po ako napanatag, kaya hinayaan ko na hindi man ako napanatag, pero hinayaan ko na lamang po dahil baka oo nga, sa labas lang yun nangyayari at hindi dito sa mismo dormitoryo. Kaya nilock ko na lahat po ng double lock ng pinto namin. Dumaan yung araw at pakunti ng pakunti. At pakunti-kunti dumadami
Nagko-contradict kasi, wait lang. Dumaan yung araw at talagang dumarami na ang naroroon sa floor namin. Nagsisipagdatingan na mga kasama namin doon at ang kwarto po namin ang lagi na merong nakakaramdam ng malamig sa may pinto. Hindi ko po ito masyadong pinagtutuunan sa aspetong paranormal pero dahil baka siguro bukas yung bintana sa kusina kaya talaga yung simoy ng hangin ay kami po yung sumasalo sa floor na iyon kaya malamig. So dahil hindi rin madali yung kursong pinili ko, nag-a-advance reading ako sa kusina dahil kapag sa kwarto ko gagawin ang pagre-review ay either hindi ako makapag-review ng maayos, ako yung maaabala o baka maiistorbo ko yung mga kasama ko sa room. So dito po sa kusina ay meron po kasing maliit na mesa at kaharap mo mismo yung hagdan papunta ng 4th floor. So habang ako ay nagbabasa, hindi ko na po talaga iniisip yung dilim sa hagdan na yun nga sabi ko kanina, sa floor lang namin kasi yung may ilaw. Hanggang sa isang madaling araw, bigla na lang ako nakaramdam ng panlalamig. Ang una kong naisip, isara yung mga bintana. Bumalik ako sa pagbabasa pero pagbalik ko po, wala pa ngang ilang minuto, napapansin ko na meron pong gumagalaw sa gawing taas kung saan naroroon po yung sinasabi ko ngang madilim na floor. Para po siyang anino, batang lalaki. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Binaba ko ang tingin ko sa reviewer ko, Sir Red. Para akong nag-glue sa upuan ko. Parang wala po akong lakas na tumayo at pumasok na sa kwarto. So lumabas yung senior ko sa department namin, nakakwarto ko at doon lang ako nakahinga ng maayos. Doon na rin ako talagang nagmadali na pumasok sa kwarto. Hanggang sa merong pagkakataon na nag-inuman po kami sa dormitory. Kasama ko yung mga roommates ko dahil birthday nung may-ari ng dormitoryo namin. Pinayagan po kami na magsaya nung araw at doon ko po ikwenento ang nangyari sa akin ng isang madaling araw. Inamin ko unang-una kay Ate Bingel, tama ba Bingel, na meron pala siyang nakikita din. Hanggang sa kalaunan, inamin niya sa akin na meron siyang third eye. Nung una ay ayaw daw po niya talaga na, alam mo yon, yung iboka sa amin lahat dahil baka mamaya ay matakot kami at wala na magrerenta sa dormitoryo. 3 taon na po pala siya sa dormitoryong iyon at 3 taon na rin po niyang nakikita yung nakita kong batang lalaki. Ang lagi nga daw pong gawian ay umaakyat baba lang ito sa hagdan. Kaya din daw po pala na hindi siya naglalagi sa kusina dahil talagang ginugulo at pasilip-silip daw yung batang iyon sa hagdan. Yun bang parang curious siya sa mga bagong tao sa building. Minsan pa raw po nakatitig lang ang bata sa may pinto pero hindi ito pumapasok. Noong nalaman ko ito, Kuya Red or Sir Red, lumipat po ako agad doon sa bahay ng guro na tita ko sa universidad. Ang bahay po nila ay sa loob mismo din ng university at ito yung tinatawag na staff housing. Ang akala ko nga po ay magiging maayos na ang college life ko pero hindi pa rin po pala. Maraming salamat sa ibinahaging kwento at pakikinig ng ating podcast Malimit. Ito pong ating sender na si Cristel at tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, meron pong isinend sa atin si Cristel na mga attachment ng photos niya. So ito katulad doon, ilagay natin doon sa editing. Sabi niya ito katulad itong picture number 1. Ayan, ito po ang higaan ko sa tabi ng pinto, sabi niya. So the usual itsura ng mga boarding houses, mga apartment na alam mo yon na sa mga universities, yung mga nag-a-accept na mga boarders na mga kolehiyo. So yan, mga double deckers. Tapos ganyan na ganyan, may mga damit. Ayan yung mga gamit niya sa baba, may mga ano pa. But anyway, tapos second photo niya,
Sabi niya, dito po ako pumwesto noong nagre-review. So meron makikita, meron siya animation. So ayan daw, okay. So talagang para ma-visualize lang daw natin, ayan yung parang ginawa niyang animated na itsura niya, naririyan daw. So nakaharap siya talaga sa hagdanan. So kuha po ito noong unang dating ko at mismong pwesto ko po nakita yung anino ng bata. So talagang makikita mo talaga yung kung sino yung bababa o aakyat galing po sa 4th floor. At kung makikita mo talaga, madilim talaga yung ika-4 na palapag. Grabe no, parang hindi ko lubos maisip yung itsura o yung structure nung boarding house o yung apartment na ibig sabihin pala yung talagang dadaan ka sa 3rd floor, sa 2nd floor, 1st floor na parang dadaanan mo yung kusina nila. Parang ganun. Di ba? But anyway, ayan daw. So ito naman, itong 3rd photo na inattach niya, ito yung POV na ng kung ano nakikita niya sa taas. Parang ganun. Okay, so talaga ang creepy no, parang ganun. The usual boarding house style, yung structure niya, pero pag madilim ano. Kayo ba? Ano bang take ninyo dito kapag kayo yung tumitingin, di ba? But anyway, maraming salamat dito. Katulad lang din ng mga pagtawag natin sa ating, dito po sa ating Hilakbot, True Subscribers Horror Stories. Hindi pa rin po nawawala yung i-open natin ng ating email sa inyo. Hindi lang sa inyong istorya, kundi mas mainam yung katulad ng ginawa ni Cristel na bigyan nyo kami ng mga photos, bigyan nyo kami ng parang itsura nung mismong bahay or mismong kung saan nangyari yung katatakutan na ito. Kahit videos po na magpapatunay, and then bahala na yung ating mga tigapakinig na sumuri, manood kung ano ang kanilang makikita dyan. Di ba? Pero doon sa boarding house mong yan, di ba parang may iba rin ako nararamdaman. Di ba? Parang hindi siya makukuha sa parang porke marami na kayong tao at maingay na, kala mo mawawala na. Parang may something dun sa batang iyon. May something doon sa nakita mo sa kung bakit nananatili pa rin siya dyan. Hindi kaya tanungin nyo yung may-ari o kaya yung landlady ninyo dyan sa boarding house kung sino yun, o baka meron siyang kapamilya, malamang anak niya, baby, namatay. Kasi very unusual yung magkakaroon ng boarding house tas merong, alam mo yun, chikiting na multo. Parang Junjun, di ba? Parang ganun sa mga sa mga call center, di ba? Anyway, second story tayo, dire-diretsuhin na po natin ito at ito naman ay galing po kay Rose. Nangyari daw ito, ang dalawang kwento sa Samar nung ipinanganak po ako sa isang liblib na barangay sa naturang probinsya. Basta ang sabi po nung nanay ko, nung pinagbubuntis niya pa lang ako, ay napaglaruan daw po siya ng engkanto. Pero sabi niya, kung titingnan niyo ito, sabi niya, wala naman pong connect yun, pero nasabi ko lang. Itong ikaw Mary Rose ikaw Mary Rose. Buntalin si Mary Rose. #buntalin si Mary Rose. But anyway, sabi niya, sige, ito na. Yung unang story, 7 years old pa lamang daw siya nang mangyari. Yung bahay po kasi namin ay nasa pinakadulong bahagi na ng barangay. Likod ng bahay namin ay malaking o malawak na bukirin o palayan at yung gilid ay mga bundukin daw. Katabi ng bahay namin ay simbahan na maliit, pero wala po siyang mga upuan at open lang yung chapel na yon. So sabi nating chapel kasi simbahan na maliit. So yung dingding ay half lang daw na konkreto and then open na siya. Okay? So bale yung simbahan, pagpasok mo, may makikita kang dalawang pinto sa gilid na patungo daw sa likod kung saan naroroon yung maliit na kwarto na pagbibihisan ng mga pari. Wala pong kahit na anong ando doon. Talagang pagbihisan lamang daw. And then, doon sa gitna naman, makikita mo na ang altar, rebulto ni na Mama Mary, Santo Niño at Papa Jesus.
Sa likod nga ng maliit na simbahang ito, sa kapilya, matataas na ang damo at matalahib. So isang tanghali po noon nang naglalaro po ako kasama yung pinsan ko sa may pinto na simbahan, dalawa lang po kami sa labas nito noon. 10 minutes pa lang, may narinig po kaming naghahagik-gikan. Siyempre dahil bata kami, nagtuloy lang kami sa paglalaro at parang inisip namin na baka yung ibang mga kalaro lang namin yun. Kaso ngayon ko lang kasi na-realize din, Sir Red, nung medyo nagkaisip na ako na imposible yun dahil sabi ko nga, dalawa lang kaming naglalaro noon at noong oras na mangyari ito ay talagang tanghaling tapat na pahapon na. So parang siguro mga 1-2 p.m. yun ang ibig niyang sabihin. So kapag ganun kasi, ang nangyayari, pinapatulog po yung mga kalaro namin. So the usual provincial style na parang matulog ka para tumangkad. Okay? So hanggang sa nadinig po namin yung hagik-gikan at na-realize namin nung pinsan ko na doon nang gagaling yung hagik-gikan o yung tunog sa kung saan nagbibihis yung mga pari. Nilingon po namin iyon at doon po talaga namin nakita ang dalawang maiitim na nilalang na nakasilip sa gilid ng dalawang pintuan. Nakangiti sila, pero ang mas ikinakilabot po namin ay yung ang pupula ng mga mata ng mga batang iyon at maitim ang kanilang katawan. Alam niyo po yung para silang na... Sabi niya alam niyo po yung para po sila daw na nahulog sa imbornal. Sa dinami-dami ng pwedeng i-describe. Yung parang nasunog, parang ganun, parang mas nakakatakot siya. Parang daw na-imbornal daw, na-shoot sa imbornal. Tapos, yun, yung parang ganun daw ang itsura. Kaya sobrang itim, talaga ang mapapatingin ka na lang daw talaga sa mapupulang mga mata nila na para daw pong naglalagablab. So hindi po kami nakagalaw ng pinsan ko kahit gustuin man naming tumakbo. Nung nawala po sa pagkakasilip yung dalawang nilalang na iyon, ay doon lamang po kami nakakilos at tumakbo papauwi sa bahay. So yun lamang daw ang kanyang naranasan. Salamat sa pagbabasa po at pasensya na kung medyo nawirduhan kayo, sabi niya dito. At sabi niya may kwento din po ako tungkol sa karanasan ng best friend ko at lola ko. Sana po ay ma-share ko sa inyo soon. So sana nga ma-share mo nga ito, Rose, at hihintayin po natin yung iba pa niyang mga entry sa SHS segment natin. The usual na nakakakilabot na mga figures ang ating, alam mo yon, ang tinampok natin dito at nabanggit natin sa pamamagitan ng kwento ni Rose. Pero the question is, di ba, the more na bakit sa mga sacred grounds, sabihin na natin gano'n, kahit kapilya, naroroon ng mga, alam mo yung santo, mga ribulto, something like that. Lagi ang tanong nila, bakit sa mga ganong klaseng puok, lalong-lalo na sa mga puok dasalan, sabihin natin, chapel, simbahan man yan, bakit laging doon daw? Bakit parang hindi siya nakakaligtas sa mga paranormal na events katulad nito? 'Di ba? Marami kasi nagsasabi na either yung mga ribulto na naririyan sa loob ng mga simbahan or chapel, kung ano man tawag natin, yan daw kasi ay gawa ng mga tao. At bukod diyan, kapag ganyan daw ang nangyari, syempre, susceptible yung mga yan sa, alam mo yun, sa mga maaaring dikitan, maaaring mamagnet yung mga evil spirits at gagamitin nila yung mga ganyang klaseng mga ribu-ribulto daw sa simbahan para, alam mo yun, ma-deceive yung isang tao. Tapos, ayan, di ba, hindi, malawak kasi yung ganitong klaseng explanation. Pero kung halimbawa ikaw man, pwede mo yung i-comment dito po sa ating video ito para makapagpaliwanagan tayong pareho. Kung mali man yung nasabi ko or meron mang i-correct, kung tama man, mag-agree,
Kung meron ka mang ibang pananaw, meron ka mang ibang nabasa tungkol dito, share mo na lang diyan sa comment section, okay? Para malawak tayo makapagbahaginan dito. Ayan, hi pala sa lahat po ng mga nanonood o nakikinig ng ating SHS. At sana po ay nag-e-enjoy kayo diyan kung saan man kayo naroroon ngayon, mga OFW o kaya naman syempre yung mga legit na nag-aabang ng ating SHS na ito. Third and last story naman natin. Ganito po talaga sa mga baguhan po dito sa ating segment. Ganito lang, kwentuhan lang po tayo dito. But anyway, third story naman ay nangyari kay Buknoy at ito po, sabi niya currently nasa Canada na daw po siya. And nangyari kasi ito nung sila daw po ay nasa Quezon City or nagbakasyon sa province ng kanyang mga magulang. So sige, dive tayo dito sa kwento niya. Sabi niya, I do believe in paranormal at isa ako kasi sa mga lumaki sa mga, alam mo, mga pinalaki daw sa mga horror stories at mga horror movies and it runs in the family. April of 2004 nang magbakasyon po kami sa Aklan. 21 years old na po ako na mangyari ito. By the way, Sir Red, yearly po kasi na nagbabakasyon kami sa aming probinsya dahil both of my parents ay tiga doon. Pero sa Quezon City pala siya lumaki. Okay? So sabi niya, kilala naman po natin ang Aklan dahil sa mga stories, hindi lang sa mga aswang-aswangan, kundi maging sa mga tinatawag na tapik. Sabi, it all started nang magyayaan o magkayayaan ang pamilya na makipiesta sa malayong baryo ng auntie ko. So anong nangyari, hinabahaba daw po ng biyahe nila, although smooth yung daan, sa hindi malamang kadahilanan ay bigla akong nahilo. Yung parang nawala sa hulog at sumakit bigla daw yung ulo ng ating sender. Kaya nagsabi ako kay uncle na kung pwede, sa loob na lang ako ng jeep. Kasi ang nangyari noon, Sir Red, sumakay sila sa jeep na mukhang truck. Tapos ang natira na lang daw na space ay doon daw sa bubong, kaya doon daw sila ng iba niyang mga kasama, and then lahat ng mga babaeng kasama nila doon sa loob daw ng jeep na yon. That's why. So nung nasa loob na ako ng jeep, lalo pong sumakit yung ulo ko. Namumutla na nga daw ako, sabi po ng aking tiyuhin. So hanggang sa bigla-bigla ay sinabi ko na kung pwede ay mag-CR muna. Kaya sa isang stop bago makarating sa pupuntahan naming baryo ay nakiusap ako na kung pwede makigamit ng CR. So ayun na. Tipikal na CR sa probinsya yon na parang maliit na kubo at may butas lang sa gitna. Talagang naglabas po ako nagsuka ako at ang inilabas ko po, Sir Red, ay puro tubig. Hinang-hina ako noon paglabas at hindi ko po alam kung anong nangyari sa akin. Nung sasakay na kami ng habal papunta ng baryo ng uncle ko, sabi daw na malapit na rin kami. Hindi naman ako naniniwala dahil ganyan yung alibay nila na usually malayo pa talaga. Kumbaga parang kino-comfort lang niya ako, kumbaga, sabi niya. Nung dumating na kami sa kanila, sinalubong kami ng masayang-masaya na si auntie at yung mga pinsan namin. At napansin ng auntie ko na meron pong mali sa akin dahil sa pamumutla. Agad niyang tinignan ng daliri ko at ang sabi niya, hindi daw pantay yung iba kong daliri kaya alam niya na nausog ako. Hindi siya manghihilot at hindi po siya espiritista, pero ang sabi niya, gagamutin daw niya ako. So kumuha siya ng isang makulubot na sanga at pinakuluan ito, at yung suot kong t-shirt ay pinahubad niya at inilubog po sa isang part nito sa tubig na pinakukuluan niya. Binigyan niya ako ng puting damit at sabi niya yun daw ang isusuot ko. After po nun, binigyan niya ako ng konting tubig na galing doon sa pinapakuluan niya ng damit ko at makulubot na sanga. Hinigop ko iyon, halos half yung naubos ko. Mapait yung lasa niya, pero dahil din po sa kagustuhan kong gumaling, ininom ko siya. So sabi, itry ko daw na umidlip at mamaya ay wala na. So hanggang sa ito na nga,
Hindi ako nagmadali na matulog. Pero dahil siguro sa effect nung ininom ko, mabilis akong nakatulog. Nagising na ako ng 5 p.m. at halos 1 oras din pala yung itinulog ko. At nung nagising ako, parang walang nangyari at bumalik talaga ang lakas ko, Sir Red. Ngumiti lang sa akin si Auntie pagkalabas ko ng kwarto, pero may isa po siyang sinabi sa akin na kung sakali daw ay matutuloy o sasama ako sa sayawan mamaya kasama ng mga pinsan ko, mag-ingat daw sa mga tao na kakausap sa akin at kapag may tumapik na hindi ko kilala, kailangan na tapikin ko daw sila pabalik. So ayun na nga ang ginawa ko, Sir Red. Ano pang nangyari sa kanya? Ayan, so sabi niya, nagulat din daw siya. Okay, so fast forward. Noong time na ng sayawan, bigla-bigla po ay may kumausap talaga sa akin. Kasayaw ko pa ngayon pinsan ko noon na hindi agad nakapag-react. Pagkalipas pa ng ilang minuto po nung nangyaring ito na may lumapit sa amin na hindi ko po kilala, bigla kong naalala yung sinabi ni Auntie tungkol sa tapik. Kasi Sir Red, ganito pa ang nangyari. Nagsimula na yung sayawan and out of nowhere, itong isang lalaki na medyo may katandaan na ay bigla po talagang tumapik sa balikat ko at sabi niya sali daw kami sa grupo nila. So doon ko naalala yung sinabi ni Auntie. Kaya ang ginawa ko, binalik ko po yung tapik sa kanya. Humiwalay ako saglit sa grupo namin at hinanap ko po yung lalaki na iyon. Hanggang sa nakita ko po yung ilan pang mga pinsan ko na parang nawiwirduhan na sa nangyayari. Kaya ang nangyari, Sir Red, nagkayayaan na po kami na umuwi. Okay, so parang ang nangyari, sabi niya dito, parang sinunod lang niya yung sinabi ng auntie niya dahil nga may babala si auntie niya. So ako na po maghihilot sa bandang huli niya dito. Kasi ang nangyari yun lang pala tungkol sa tapik. Tapik at usog. So na okay na yung usog niya, na pagaling siya ng auntie niya dahil sa alam niyo yung mga pangontra, imposibleng hindi naman alam yan ng ilang mga kakilala natin from kahit sabi muna sa mga probinsya, hindi lang, wag natin i-single out yung mga aklan or yung kung saan pa man. Alam niyo yun, mga ganyan, may pangontra, of course, alam na natin na pagsalin-salin na nga sa atin yung mga tungkol sa mga ganyan. So yun na. So tinapik niya daw ulit yung isang lalaki na nagyaya daw kasi sa kanila na sumali siya sa grupo. So parang sa grupo nila na magpipinsan, parang itong si sender lang ang tinapik. And of course, alam natin na, alam mo yun, self-explanatory kasi siya lang naman talaga yung dayo, 'di ba? Si Buknoy. That's why siya sa lahat ng mga kasama niya, siya lang yung tinapik, and buti na lang na process niya sa utak niya yung sinabi ni auntie niya sa kanya na parang pag may tumapik sa'yo na hindi mo kilala, itapikin mo rin ulit pabalik. Hanggang sa, paano kaya daw kung gano'n na parang magtapikan kayo pabalik ng pabalik, paano yan? Hindi na kayo natapos. Tapik ng tapik. But anyway, totoo po yan kasi marami din tayo, mayroon natin tayong episode na tungkol dito, at kung babalikan ko yung ibang mga komento tungkol dito, di ba si si Admin RJ no nag-send sa atin ng tungkol dito, sabi niya legit daw talaga ito, isang comment na po ito tungkol sa tapik, at ito yung mga previews na mga episodes natin tungkol sa bagay na ito. Comment ni Chiki na sabi niya legit yung tapik na dapat tapikin mo rin daw pabalik. Kasi narinig ko na po ito sa mama ko habang may kausap siya na namatay daw yung lalaking natapik nang nakilamay ata sa namatay na kamag-anak nung lalaking tumapik doon. Ang cause ng pagkamatay ng lalaki ay sobra daw po natindi ng lagnat na hindi rin daw po mahanapan ng paliwanag ng mga doktor kung bakit naging ganon. Tapos huli na po yung lahat nang nalaman na natapik pala daw siya. At ito yung sabi ng albularyo na pinuntahan nila. So hindi natin alam kung anong klaseng yun no. Pero ito pa, isa pang comment, sagarin na natin dahil na-miss ko rin naman itong SHS at itong mga comments ninyo. Ang sabi niya, nangyari din po ito sa nanay ko dati pero hindi sumakit yung tiyan niya kundi namaga ng sobra yung hita niya.
Basta't ang natatandaan daw niya ay tinapik daw po siya ng matanda na lalaki na agad na nangyari sa kanya pagka-uwi niya. Okay, so kaya dali-dali naghanap ng manggagamot ang lola ko, kaso nakuha niya manggagamot ay yung tumapik daw sa nanay niya. Alo, tapos nung hinawakan niya yung nanay ko, gumaling agad at biglang bumalik sa normal yung hita ng nanay ko. Kaya gulat na gulat yung nanay ko noon sa kasi lola sa nangyaring yun. O ayan, tapos meron pang mga ibang comments dito na inabot din sa atin to ni paring RJ na sabi niya, na-miss ko po na pumunta sa strawberry farm sa Baguio noon, sabi niya. Pero bago ka pumunta kasi sa isang lugar tulad daw nung ito, pertaining doon sa isang episode natin tungkol dito sa Tapik, bago ka daw sana pumunta sa isang lugar, always mong gawing sentro si God sa buhay mo para wala daw mangyari sa yung hindi maganda. Sabi niya, either nausog, nabarang, makulam. Tapos, if Christ is with us, who's against us? Sabi niya, maliligtas ka, sabi niya dito. Ano to paring RJ? But anyway, maraming salamat dito at sabi niya naniniwala din naman din kahit noon nagmi-meeting din kami na pag-uusapan namin ang tungkol sa mga tapik-tapik kasi din yung isa rin sa mga kasama nating executive producers nung siya ay dalaga pa, ganun din yung paalala daw sa kanya nung tita niya sa Bicol na kapag may tumapik, tapikin din daw pabalik kasi nga ito ang paniwala dyan. Itong tapik-tapik na ito guys ay hindi lang yung parang trip lang kasi na tapik pero ang maraming naniniwala sa mga ganitong klase na parang ito daw ay paraan ng pagta-transfer ng isang sumpa or sakit. 'Di ba? Tulad na lang din yung ilang mga sinabi natin dito before, hindi lamang yung mga tapik-tapik kundi pati yung parang yung isasawsaw yung daliri nung parang kung sino man yung barang or kung sino man yung mangkukulam na yan or pinag-transferan ng sumpa kung whatsoever kapag inuman, 'di ba? Tapos sinawsaw yung daliri, parang gano'n. Tapos pag nainom mo yun na yun, parang magkakasakit ka na o matatransfer na sa iyo yung sakit. Something like that. Kayo ba'y naniniwala doon? Comment nyo na o kaya isa nyo na rin po yung same exact na makaka-relate na kwento tungkol dito at nang sa ganun ay maisama natin dito po sa SHS. Maraming salamat sa ating tatlong senders at abangan nyo ang full episode natin sa mga kwentong ito sa isang compilation dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Once again, maraming salamat sa mga solid HTV positive listeners, lalong-lalo na sa mga hanggang ngayon ay hindi nang iwan at nananatiling members po natin dito po sa ating channel at yun na rin sa mga patuloy din po nagpo-purchase ng kape ni Lola Trinidad sa pamamagitan ng pag-Facebook, pag-message sa Facebook. Like nyo na rin po ang Facebook page ng Kape ni Lola Trinidad at lagi nyo pong subaybayan ang mga bagong ilalabas natin mga kwento sa ating channel, sa ating Facebook at mga social media platforms. Maraming salamat po sa inyong pagsama na naman at hanggang sa nakaabot kayo dito sa dulo at naging bahagi ng ating kwentuhan. Ako pong muli si Red. Hanggang sa susunod po natin na kwentuhan, tuloy-tuloy lamang po ang pag-send sa email sindakstories2008@gmail.com at ito na ang paborito mong linya, tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. I love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.